travel buddies! Sa aming last video vlog, sinamahan nyo kami sa Pogo Viewpoint sa Sagada, kung saan na-experience natin ang ganda at lamig ng campsite na ito. Na-enjoy din natin yung sea of clouds, malakas at malamig na hangin, yung rice terraces nila, and yung only coffee. Great and budget-friendly camping experience in one. Ngayon naman, samahan nyo kaming akyatin ang summit ng third highest mountain sa Luzon na may taas na 2,717 meters above sea level na umaabot ang lamig sa 5 degrees Celsius. And now, we are back on the road papunta sa ating next location. Ang daan natin ay dito sa Halsima Highway. It is 150 kilometers long from Baguio City to Bontoc Mountain Province. Pag dumaan kayo dito, may mga part na ginagawa pa or inaayos kasi madalas yung landslide din dito. Very scenic and historic ng lugar, literally sa gilid ng bundok ng daan. Favorite daanan din pala to ng mga rider papunta ng upper ng Luzon kasi madaming labasan dito. Di ka rin maiinip sa biyahe kasi malamig and fresh yung hangin. Ang Halsima Highway ay kilala sa kanyang makasaysayang tanawin and challenging na daan sa bawat biyahero and rider. Dito, makikita yung mga makukulay na palengke, vegetable farm, at higit sa lahat, yung mga naggagandahang tanawin ng mga bundok. Kilala din ito bilang killer highway at pag tag-ulan, may mga part dito na zero visibility dahil sa fog. Dito, dumadaan yung mga vegetable delivery na pa Baguio, Manila, and vice versa. And if galing kayong Metro Manila, ito rin yung mostly dinadaanan ng mga nagko-commute and nag-tour van. Almost there! 40 minutes na lang pala malapit tayong umiko dun sa starting point natin to our next location. So bali guys, yung destination pala natin ay sa mountain back ng Atok Benguet. Very accessible na din kasi well-paved road ang dadaanan. Balita pa namin, mas malamig doon minsan compare sa Lake Cabello. So, let's see! Yung mountain back pala, based sa research namin, is the third highest mountain dito sa Luzon. Meron itong 2,717 meters above sea level na taas, and unlike other summit, kakaiba ito kasi 10 to 15 minutes mo lang siyang iha-hike. Nakita din namin sa Google Maps, puro farm dun sa area and maganda ang vegetation. Even sa summit, farm pa din. Nagdala din nga pala kami ng pasalubong and giveaways na candies, chocolates, and Jayco donuts para ipamigay sa mga bata since December na and it's season of giving. Kagaya sa Pogo, for sure, balot na balot kami ulit doon kasi malamig nga.
And baka nga mas balot na balot pa. Good thing is, madami kaming dalang jacket, pajama, medyas, and gloves. Doon na din pala kami maluluto ng food since may stove yung accommodation namin and complete gamit na. So, konting tiis na lang, makakarating na tayo. Ito na guys, umpisa na ng akyatan. Andito na tayo sa may starting point papunta sa ating accommodation sa may Mount Timbak. Ito yung dadaanan natin, makikita nyo naman yung kitid ng daan dito. By the way guys, 3.6 kilometers nga pala ito hanggang dun sa accommodation namin. Pero roughly 13 to 20 minutes kasi makitid or one vehicle at a time lang yung kalsada nila. And syempre, puro paakyat or paahon. So dapat safety first tayo. Magmamarahan lang tayo paakyat ng kalsada. Kita nyo yan guys, yung dadaanan natin. Nasa gilid lang siya ng mga terraces. So, yung kitid ng kalsada dito, literal na one vehicle at the time. May makakasalubong rin tayo na sasakyan, kagaya niyan. And, ayan, busina lang tayo ng busina kasi mahirap na. Baka mamaya may pababa or may kasalubong tayo. Tapos yung mga hintuan pa is hindi naman sa lahat ng dadaanan mo. So, meron at meron talagang mag-a-adjust. Grabe, sobrang hirap magliko lalo na kapag sharp curve or ano, mga kurbada. Kasi nga yung dadaanan mo is very limited lang. Ayan, makikita natin dito sa may kalsada din yung mga tanim nilang gulay. Karamihan sa mga tanim talaga dito, mga repolyo eh. So, kita nyo naman, kapag may mga ibang sasakyan na magdadaan, kailangan talagang maghinto ng isa. Yung kalsada palang paakyat, sobrang challenging na. Pero sobrang sulit din naman. Kasi hindi ka naman maboboard na
wala kang nakikita. Kita nyo yan? Sobrang ganda, oh. Kitang-kita mo yung mga hagdang-hagdang taniman dyan. Hindi ko masabing pala yan kasi hindi naman pala yung tanim eh. Pero ayan. So, may mga ginagawa pa rin na kalsada dito na siguro lalagyan din nila ng daan papunta dun, or para maging accessible pa dun sa ibang part ng bundok. Pero ayan, makikita nyo naman, sobrang paved na din naman talaga yung daan nila dito. Ayan, grabe yung view, oh. Sobrang solid. Kita nyo yung mga bulubundukin. Ang ganda. Ayan, puro mga halaman. So yan guys, mamaya na tayo magtsikahan. Magmuni-muni tayo muna sa ganda ng lugar. Conseguí, desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo que quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo que quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así. Desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí. Que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo que quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo que quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así. Desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí.
So, ayan guys, sobrang lapit na natin. Kita nyo, nasa may left side. School na yata nila yan dito eh. Pero, ayan, malapit na tayo. So, yung starting point pala natin guys, hindi pa yun yung pinakababa. Ito pa yung ano, yun pala yung pinakababa, sorry. Ito pa, may isa pa tayong ahonan na tatahakin. So, malapit-lapit na. Ayan. Grabe no, sobrang solid ng view. Kahit saan ka lumingon, mapakaliwa or mapakanan, makikita mo talaga. So, ayan guys, ito na yung akyatan. Dito na, ayan. Bubuelta lang kami para, syempre, paharap yung akyat namin. Ang hirap naman patpas yung ahon, di ba? So, dito tayo. Ayan. Okay, make sure na, syempre, may ibang sasakyan na dadaan. So, eto na guys, aahon na tayo dito sa, ito natin parang pinakamatarik na part na ahonin natin, kailangan ng pangmalakas ang buwelo. So, ayan na. Kala nyo sa video, babaw ang baba lang yan. Pero sobrang tarik guys. Kung alam nyo lang. Nakakatakot pag mabitin yung makina nyo. So, kailangan talaga buweluhan. And, continuous lang na busina para make sure na, alam nyo yun, wala tayong makakasalubong na yung sasakyan. Kasi mahirap na pag tumirek. Ayan, puro ahon yan guys. Kala nyo sa video, flat. For the hard ahon tayo dyan guys. Ayan pa, ahon ulit. Grabe. Sobrang solid ng kalsa, nung nadaanan mo. Buti nga, paved na yung road nila dito eh. Hindi siya putik or lupa. Imagine kung yun yung dadaanan natin, tapos ganun ka, ano yung ahon, grabe. Mahihirapan talaga tayo kasi tutulas yung board. Ayan o. Grabe, sobrang solid. Malapit na tayo guys. Ilang minutes na lang. So, ayan. Kita nyo naman kung gano'n tayo kataas. Ito sila kuya, nandito na ng gulay. Magkababa siguro sila ng gulay dyan. Kasi parang kaka-harvest lang ng gulay, no? And, ayan. Saan na tayo? Malapit na tayo. Okay. Yan guys, malapit na tayo. Ito na. Ayan na, ayan na. Dito na tayo guys. So, maghanap na lang tayo ng pagpaparkingan. Hi! Grabe. Grabe yung ahonan. So, ayan. Dito tayo mag-park. So, ayan guys. So, ito yung pinaka-main road niya. Dito papasok. Tapos, doon na kami nakapark. Yan, baba. Tapos, dun sa taas, yung, ayun yung may heart. Dun sa taas yung house. Nilapit ako for potatoes. So, ayun, yung aking hobby. Siya may bit-bit ng lahat. Isa Disney princess lang daw ako. So, itong camera lang yung hawak.
By the way guys, I asked kung about na broccoli dito mismo sa area. Oh shit! Here's our dinner for tonight, guys. We have fried chicken and yung gulay na bubot ng repolyo at carrots. Thank you, Ate Crisanta. While cooking, ito naman yung amazing sunset view. Very vivid yung horizon since no pollution. And as of 6 p.m., nasa 6 degrees na yung temperature. Done cooking! Grabe, sobrang tamis ng gulay dito. Walang sahog. Oyster lang sapat na. Kain tayo! Wow! Ang sarap! So, hi guys! Good morning! So, nandito tayo sa may mountain bug. Grabe, sobrang ganda ng view, guys. So, dapat bukas pa kami. Dapat lang. Ngayon yung uli namin. But, since sobrang ganda ng view dito, nag-extend na lang kami. Lord. So, mababa tayo ngayon sa sasakyan kasi may nakalimutan pa kami po. So, may mga tanim silang flower dito. Ano ba? Flower. This is. Laro ito isa. Tingnan natin kung ano yung mga tanim. So, we have cabbage. Ayan, sobrang daming cabbage. Repolyo. Parang most ng tanim nila here is repolyo. But, they offered us ng broccoli kahapon. May broccoli rin sila. Labanos. Ayun. Sa iba siguro, meron din sila mga carrots, more on crops na tanim. So, ayan. Ayan. Sobrang daming repolyo. Puro repolyo dyan. Ayan. Repolyo. By the way, guys, if pupunta kayo dito, make sure to bring na maraming long sleeve and makapal. I think kailangan mo mag-double ng ganit kasi sobra yung lamig. Lowest temperature na na-capture namin kahapon is, or rather kagabi, ay 5 degrees. Yeah. Grabe, sobrang lamig talaga. Yeah. Ito, I think labanos to eh. Oo, labanos nga yan, labanos. Itong mga to, labanos yan, yung pababa. Itong kabila is repolyo. Doon naman sa kabila, mga flowers. Kasi parang nabibenta rin sila ng mga bulaklak. Mamaya, papakita ko sa inyo yung binabundle ni Ate Josie na bulaklak. By the way, yung owner, ang pangalan niya is Ate Josie. May mga bahay dito. Simula dito kala ate hanggang dun sa may pink
magkakamag-anak daw. Magkakamag-anak sila. So, most of them, family, magkakamag-anak na yan. Magkakamag-anak talaga sila. Ito flowers din ata to. Yung mga bulaklak dito. Yan, diba? Tapos sa inyo guys, puro repolyo, labanos. Hindi ko alam kung saan nakalagay yung mga broccoli eh. Pero may mga broccoli din daw. Kasi yun yung ina-offer nila. Ayan. Grabe, no? Imagine, yung repolyo dahon-dahon na. May dahon pa rin pala sila. Aside from their own dahon. Ayan. Ayan guys. By the way, ito na rin pala yung parang little cemetery nila. Ayan, sa nagbungad. Siyempre more on family lang ang tignan. Tapos dito, may kinata yung cricket bahay. Narito dito. Natunataw. Yan. Nga pala guys, ayan, sobrang daming tinda ni ate. So kung halimbawa may mga makalimutan man kayo or what, basta pwede kayong bumili doon. Kasi may mga tinda sila. Parang sari-sari store, may mga chicken din, and all. Parang mini-mart na sa atin, diba? Hi guys! So, ayan. Anong oras na ba? It's 11:57 and the current temperature natin is at 16.3. Grabe. Ayan, sa lamig. Tara, let's go tayo guys. So, ayan guys. Second day natin dito sa may mountain back. And from dito sa location natin, 10 minutes na lang away from the summit. Yung summit is punta dun sa may taas nito. Sasamahan tayo bukas ng tour guide na meron sila. And doon tayo manonood ng sunrise. And makikita din natin doon yung iba't ibang kilala na summit tsaka mga bundok dito sa may Maldan Province. So ayan guys, makikita niyo pati yung mga binibili natin ng succulent plants sa may Manila. Meron dito tumutubo lang siya. Ayan. Madaming ganyan si ate. Natanggal. May iba tumutubo lang sa mga gilid-gilid. And marami ring mga white calla lily. So ayan guys, eto, yung succulent na pinakita ko kanina is rose cactus pala siya. Pag pumunta kayo dito sa may Pinok Benguet, marami ka nakita ganyan. It's either tingalim or dyan sa mga na sobrang dami ng gantong bulaklak, yung mga baby white na flowers across the field, simula doon hanggang doon akyat, and dyan din sa pinag-i-spin natin yung mga white flowers. Etong mga white flowers na to, hindi lang siya basta flower or tumubo lang siya. These are labanos or radish. Yeah, mga tanim na radish. Ito, reject na daw kasi hindi na siya na-harvest. Masyado na siyang lumaki. Parang magulang na. Ito. Ayan. And then guys, dito sa right side ng mountain, more on repolyo yung pananim. Sa may baba, repolyo. Tapos dun sa may bandang gitna, yung mga labanos or radish, yung mga may white na flower. Tapos dun sa may dulo banda. Ayan. Puro mga repolyo, carrots. And then, doon sa may banda, may mga ilan-ilan na patatas. Ayun, hina-harvest ni Kuya yung patatas na si Kuya naka-blue. Nag-harvest siya ng patatas ngayon. Then, bukas, makikita natin yung iba pang mga pananim ni Ate Josie. Sa may taas, may mga flowers, may carrot, and yung iba pang taniman ng patatas sa kabilang side. At view na tayo ng sunrise bukas.
Yun lang. Tapos guys, dun sa may bandang taas, ayun, nakikita niyo yung mga cross. Parang siya Station of the Cross. Then, dun sa pinaka-tuktok niya, ayun, merong grotto. So, after natin bukas sa sunrise, tingnan din natin yan. And, pakita niyo rin sa video ng drone shot yung mismong itsura ng grotto sa taas. Tapos guys, ito yung mga sample na tinda ni Ate Josie na succulent plants. Ayan. Ito, meron din dito. Ito yung mga rose na cactus. Meron pa dito sa may baba. Ayan. Iba-ibang klase. Halaman. Dito guys, walang masyadong tanim na flowers si Ate kasi nandito sa may kabilang side dahil nga yung sikat ng araw sa morning is nandoon sa may kabilang side ng bundok. So, mas okay siyang taniman ng bulaklak. Grabe, sobrang gustong-gusto nila yung fresh carrots dito sa may Benguet. Sobrang tamis kasi. Yan, excited na excited pang kunin yung carrots eh. So, ito na yung ating second sunset, guys. Grabe, oh. Sobrang ganda ng sunset dito. Bale, tignan nyo, parang siyang sumabog na vulkan. Pero, yung araw yan, natatakpan lang siya ng ulap or ng fog. Kasi sobrang kapal din ng fog talaga dito. So guys, tignan nyo naman yung mantika natin. Ayaw nang magising. Binabot ko na yan sa mainit na tubig. Grabe. Nasanay kami sa Coco Pandan sa Manila. Tignan nyo, ang ganda ng bigas nila dito. Yung Japonica. Ayan, luto na tayo ng ating second night dinner. Bulalo tayo for tonight. Kasi binigyan tayo ni Ate Crisanta ng extra repolyo. Sobrang tamis ng repolyo. Thank you, Ate Crisanta! Few minutes later. Grabe guys, sobrang lamig dito. Gusto ko lang naman humigop ng sabaw eh. Tignan nyo, naging gelatin na talaga. Good morning guys! Magtitimpla muna kami ng coffee bago umakyat ng summit. So ayan guys, bakit tayo sa summit? Hindi nakapag-video kanina kasi medyo matalik yung daanan. Pero ito, it's hydro. And magandang flowers na meron. So, ayan guys, timpla muna tayo ng kape. Nagbahag kami ng thermos dito sa summit. Nasa summit na kami. Hinihintay na lang namin yung araw. At ano yung mga bundok nga dito, eh? Ito, Mount Pulag. Yung isa gitna, Mount Tabayok. Mount Tabayok. Ay, Mount Al-Al yung nasa gitna. Mount Al-Al. Yung nasa, dun sa tulong Mount Tabayok. Mount Tabayok. So, ayun. Ayun yung mga view dito sa may Mount Timpac. So, makikita nyo naman, sobrang konti lang ng difference dun sa Mount Pulag.
Yung nasa may mismo malapit sa araw.